Okay, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Naku po, matindi, mainit, nakakalungkot itong ating tatalakayin. Nakakaawa itong biktima di umano ni Pastor Kibuloy ng panggagahasa. Naku po, pasintabi mga mahal kong taga-subaybay, lalong-lalo na po dito sa mga minor de edad na ating sumusubaybay dito sa ating maliit na YouTube channel, sapagkat sinalaysay dito ng babae na ito na biktima ni Pastor Kibuloy kung ano ang ginawa nila ni Pastor Kibuloy. Ito di umano ang ginawa sa kanya ni Pastor Kibuloy. Sinipsip ang kanyang dibdib, iniskis ang ari niya sa ari ni Kibuloy. Hindi po yung fake news, mga kaibigan. Laman po ng video na yan at napakarami pang iba na masisilan na ating matutungayan na ika nga po according dito sa biktima ni Pastor Kibuloy. Iyan po ang ating tatalakayin, mga kandis. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganun, lubos po nating maunawaan. Heto na, samahan nyo po akong tuklasin na lamin. Pagkatapos po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting public opinion, punto de vista na naaayon po sa gulong ng video na ito. Samahan niyo po akong panoorin. Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nang tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon i-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KJC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KJC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na, kasi oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isanctify mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng
mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath and Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinagbuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilid, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nang itutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niyang tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niyang balikat ko at hinila pahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair. Pumaselan ito. Halaw po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nang tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya na nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame.
Okay, alright. Shoutout po. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit nitong original na may-ari ng video. Heto, medyo nakakaawa. Kung totoo man ho ito na sinalaysay ay siniwalat nitong biktima di umano ni Pastor Kibuloy na panghahalay, pakipagtalik sa kanya, ay nakakaawa po itong biktima na ito, mga kaibigan. Ito pong video na napanood natin ay naganap na Senate hearing ho tungkol dito sa mga naglabasan na testigo na sila di umano ay biktima ni Pastor Kibuloy ng panggagahasa, pangahalay. Katulad nga po ng nasabi ko pasintabi, hindi ko na po ulitin. But sa portion po ng video na yan ay mayroon pong matindi na revelasyon na siya po ay minor de edad pa noon. At yun nga, sabi nga niya, sinalaysay kung paano sila nagtalik nitong si Pastor Kibuloy. Ganyan pala kapag may pagtalik kang isang pastor. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Dahil mayroon po tayong pinagbabatayan dito sa ruling ng video ay isinalaysay nitong biktima. Itago na lang natin sa pangalan na ika nga po'y alias. Hindi natin babanggatin yung tunay na pangalan para naman sa kanyang kapakanan. Na maliwanag po sinalaysay niya kung paano sila ho nagtalik nitong si Pastor Kibuloy. Mga kaibigan, isang biktima pa lang po yan. Di umano ang inyong napanood. Bukas ho, sa pagpapatuloy ho ng pagtatalakay natin dito, sa hearing na ito, ay mayroon pang mga biktima na ika nga po, ipapakita ko po sa inyo. Ipapanood ko po sa inyo. Naku po, kahindik-hindik, mga kaibigan. Ang punto de vista po natin dito, mga mahal kong taga-subaybay, ay sana ho, ito po kung ito man ay nagkaroon po talaga ng katulad ng sinasabi nitong testigo na talagang sila ay ginahasa, nakipagtali, mga kaibigan, kung mayroon pong ganyan talaga, dapat ho managot kung sino man ang dapat managot. Mahirap yung puro investigasyon lang na ang ika nga po ayon dito kay Pastor Kibuloy. Ito ay isang uri ng taktika paninira sa kanya. Okay, alright. Tingnan po natin kung ano ang counter nila dito. Kung talagang paninira ito, dapat patunayan din po ng kabilang panig kung talagang paninira ito with strong evidence. Sapagkat dito, in fairness naman ho, itong mga tao na ito, itong mga minor de edad pa noon na biktima di umano ni Kibuloy, hindi po ito sisirain, wawasakin ang kanilang pagkabay na ika nga di umano biktima sila kung wala pong nangyayari, mga kaibigan. At sabi nga na yan ang buhay na testigo na nagpapatotoo na talagang biktima sila. Pero mga kantis, sabangan po natin ito dahil sa puntong ito ay binigyan na po ng subpina ito si Pastor Kibuloy dahil ayaw po magpakita diyan sa Senado. Kung ako sa iyo, Pastor Kibuloy, pasintabi naman ho, kung wala ka pong kasalanan at para maging patas, ay gusto namin pong marinig din ang iyong panig diyan po sa Senado at nasa ganun maipagtanggol mo naman ang iyong sarili. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito, mga kaibigan. Muli po, abangan po muli ang ika nga po pagtatalakay dito at may mga biktima pa na tayong ilalantad na humarap po sa Senado. At abangan din po kung tuloy ang bangaharap o tuloy ang tatakasan na ito ni Pastor Kibuloy dahil hanggang ngayon po ayaw humarap siya sa Senado, mga kaibigan. At ibibigay ko rin po sa inyo ang kanyang message na ika nga po kung bakit ayaw niyang umatid sa hearing. Malay mo, magbago ang isip. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat
sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan!